100% po nais po ng Securities and Exchange Commission na ibagsak patunayan na investment po ang sitaw. Yo, what's up guys? So this is Melgin Ian Barwell, and for today's video, pag-uusapan natin yung issue regarding sa sitaw and sa SEC or stands for Security and Exchange Commission and sa pera ng mga sealers na hindi pa nakuha sa sitaw. Guys, nararamdaman ko kung ano yung mga hinaing ninyo ngayon sa buhay, kung ano yung mga problema na kinakaharap nyo sa buhay. So kagaya ko, sealer din ako ni sitaw. So napakalaking abala, napakalaking anxiety or depression ang binigay sa akin yung case na yan. I know hindi lang ako nakakaranas nun, pati kayo. So napakadami nating sealer sa kay sitaw, and I know na magkakaiba tayo ng decision. So maaring may mga estratehiya or may mga idea ko na hindi nyo naiisip, and may mga idea din kayo na hindi ko naiisip. So ibig sabihin, vice versa lang. So maaring hindi magkatugma yung idea natin, pero taos puso kong nirerespeto yung mga moves ninyo or yung mga hakbangin ninyo para makuha yung pera natin. So kung hindi mo pa napanood yung pinaka previous nating vlog, so ilalagay ko na lang sa description section or else ilalagay ko dito sa may taas. Sa ganoon paraan is mapakinggan ninyo and malaman ninyo yung daloy ng story or yung pinag-uusapan regarding sa pagsumbong ng mga complainant or mga sealers natin sa Action Abante Radio. And do you think guys na hahayaan ninyo yung kasamaan laban sa kabutihan or yung mga taong lumalaban ng patas? Siyempre hindi, di ba? Kasi unang-una sa lahat, lalo na kung matagal ka na sa kay sitaw, alam mo kung paano yung kalakaran dito, alam mo na walang anomalya man dito, di ba? So, sa tingin mo, hahayaan natin na magtagumpay yung kung sino man yung Pincho Pilato na yun na nagsumbong sa SEC, na scam si sitaw or investment si sitaw? Siyempre hindi, di ba? Sa tingin mo, hindi sila nagpipiesta ngayon or nagsa-celebrate regarding sa pag-aaway ng mga sealers? Siyempre, wag natin hayain yung guys. Kaya ako sa inyo, magkaisa at magtulungan tayo. Kung alam kong maraming nagagalit, alam kong maraming against sa sitaw, and alam kong maraming against sa SEC. Guys, isipin natin kung saan nagsimula ang lahat. So kung saan nag-root yung problema. Sa loob ng isang taon mahigit, nagkaroon ba tayo ng problema pagdating sa transaction ng money, sa pagpasok ng pera at paglabas ng pera sa kay sitaw? Hindi. Smooth. Everything is smooth. Ako, to be honest, pinakamatagal kong withdraw sa sitaw is 3 days. And halos lahat ng withdrawal na yun guys is halos lahat is within 1 day lang. Sana all. So ganun ka-smooth ang transaction sa kay sitaw. Now ngayon, kailan ba nag-umpisa ang problema? Nung binigyan ng revocation order si sitaw from SEC. Di ba? Guys, doon tayo mag-focus. Guys, doon lang nahirapan maglabas ng pera si sitaw nung nagkaroon na siya ng revocation order dahil sa restriction ng mga bank natin dito sa Pilipinas. Guys, muling nagkaroon ng interview si Miss Ann kasama si Prof. Vincent as complainant sa Action Abante Radio. Tara, panoorin natin ang buong live na yon about sa kay sitaw para maintindihan natin ang mga nangyayari. Medyo mainit ang diskusyon natin kahapon. Ito hinggil pa rin sa e-commerce online dropshipping company na nirevoke ng SEC yung kanilang lisensya. Ganun ba yun? Tama ba? Nirevoke ang kanilang lisensya dahil na umunoy sa ang epekto, partner, kawawa yung ating mga kababayan na miyembro nitong online na dropshipping company na ito na andun yung pera nila ipit. Naipit ko kanilang pera. Napakalaking pera. Napakalaking pera. Siguro, billion na yan, no? Billion siguro. Kung susumahin natin, marami. Pag pinagsama-sama mo, no? Pinagsama-sama mo. Kasi kahapon lamang, na-interview natin si Ma'am Ana. Sa US pa yan na nakabase. $650,000 daw. Diba? At nababanggit natin, hindi natin na alam kung mahigit kumulang
mga apektadong mga miyembro ay mga nasa 50,000 ata kung hindi ako nagkakamali, no? Oo nga. Yung nabanggit kahapon eh. Kaya kung susumahin mo lahat yan, Sari-sari ang opinion ng ating mga viewers na wala ng pagkakakitaan dito. Meron nagkasabi na kasalanan ng SEC, may nagkasabi naman na sa anong kumpanya? anong kumpanya. Mm. Ay, basta ang bottom line nito, partner, ay malaman natin at maibalik sana yung kanilang pera kung Yan. sino man, regardless kung sino ang may kasalanan. Yes. Kasi yun talaga eh. Yung talaga malungkot na pinag-ipunan mo yung pera na yan, pinag-ipunan mo, ganun na nangyari. Oo. Hindi po ba? Kaya Mga kapatid? yun na nga eh, yun ang napaka-importante, yung talagang hinihiling ng mga lumalapit sa atin na paano mababalik ang kanilang pera. At ngayon may mga kasama tayo. Right. Sige, pakilala mo na. Ito ba Isang naging miyembro rin ng dropshipping company na to na si Professor Vincent Bolongan. Magandang umaga po. Nasa Aksyon na Abante po kayo. Kasama si Robert Tan at Dolan Castro po. Magandang umaga. Good morning, Sir Vincent. Magandang umaga po. Good morning po everyone. Good morning po Sir Donald and Sir Fox. Oo. Sir Vincent, para lang malaman ng ating mga nakikinig at para yung malaman. Ano po yung nangyari po para makwento niyo po yung nangyari po sa inyo at sa mga kasama ninyo dito sa dropshipping company at sa ginawang pag-revoke ng lisensya ng SEC po. Ganito po no, nag-umpisa na nalaman ko po yung tungkol sa sitaw 2022 po no, last quarter of 2022. Napanood ko po yung mga video nila Searching Titan and other influencers and other sellers po ng sitaw noong 2022. So it was registered in the SEC October 4, 2022 sa pangalang Information Technology OPC. So, bagamat alam ko na po na nakarehistro na po siya sa SEC, napanood ko na rin po yung video ni Mr. Ching Titan, ay hindi pa rin po ako nag-join and umabot po ng June 9, 2023 na po. Saka po ako nag-start mag-join sa sitaw bilang seller. So, habang nag-uumpisa po ako bilang seller po ng sitaw, ay nag-conduct po ako ng preliminary assessment and investigation. So, tumawag po ako sa SEC, nag-email po ako sa SEC dahil siyempre kailangan ko pong masiguro muna, is the company registered? Tama po ba yung registration nila? And so on and so forth. So, nung tumawag po ako sa SEC at nag-email din po ako August 15, 2023, tinanong ko po doon kung sakaling pasukin ng marami ang pagiging seller po ng sitaw, Melon Plus, Shopee, Lazada, TikTok Shop, ganyan. Tinanong ko po sila kung sakali bang mabankrupt, malugi, magsara, or gumawa ng hindi maganda ang mga ganitong uri ng negosyo na nasalihan namin and it was registered sa SEC, ano ba yung magiging seguridad naming mga seller. And sabi po sa akin, nung nakausap ko sa SEC ay magtatampa lamang kami ng reklamo, magsasabi lamang kami sa ahensya and they will going to act on our complaint. So yun po yung mga preliminary investigation. In short, so, Professor, po ako ng, yes, sir. Professor Vincent, sa inyo pong sariling personal na pera, magkano po ang nailabas po ninyo para makasali po dito? Nag-umpisa po ako sa halagang 34,000 pesos. Tapos, yun po ay winidraw ko, niloan ko lamang po yung St. Peter's plan ko kasi wala na po akong ibang makitang way para source. Ayaw ko naman pong gamitin yung sahod ko para dito sa sitaw. So, ang ginawa ko po, nag-loan ako sa St. Peter's plan ko. And then, yun po yung pinagpaumpisahan ko. So, ngayon po, ang meron pa akong kinukuha, kaya nung bandang huli po, June, ay nagpasok po ako ng malaking halaga and meron po akong kailangan pang kunin na 650,000 pesos. 650,000. Yung Professor Vincent, yung nakaraan po ilang buwan po kayo kumita
Or taon? Meron bang taon o buwan lang po? Almost higit 1 year po akong seller po ng sitaw, and kumita po ako dahil naging mabilis po yung pag-process ko. In fact, nag-isip ako ng iba't ibang mga strategies, mga pamamaraan para mapalago po yung kita ko. So isa na po dun sa strategy na in-apply ko is yung compounding capital. So instead po na withdrawin ko yung kinita ko, pinapalaki ko muna siya tapos ipinopondo ko ulit doon sa mga product na binibili ko doon sa sitaw. Ayan. So ganun po yung ginawa kong strategy para mabilis pong lumaki yung pera ko sa sitaw. And for the past 1 year po ay malaki na rin po yung kinita ko. Professor, dito po sa nung na-revoke na po yung license ng nasabing kumpanya, nagkaroon pa ba ng mga pagpupulong sa kumpanya, yung mga updates nila sa inyo kung ano na yung nangyayari, paano mababalik yung inyong mga pera? Nung umpisa po na mag-release ng revocation order ang Securities and Exchange Commission, araw-araw maya't maya po akong nakikipag-coordinate sa account executive na tumutulong po sa akin sa AS. And ang kinakausap ko po ay yung ilan sa mga kilala ko pong matataas na official po ng sitaw, si Mr. Joseph T, si Ms. Noemilin Crisol. Yun po yung mga nakakausap ko. Kinausap ko rin po yung corporate lawyer na si Attorney Benjamin Magadias. Di ko sa kanya, ano po yung nangyayari sa sitaw. And nag-reply po si Attorney Benjamin, sabi niya, matagal na akong resign sa sitaw. So, okay. Uli ko pong nakausap, sir, si Sige po. Sir Joseph, it's mga bago mag-20 ng June. June. Okay. Opo, bago 20 ng June. Oo. So, meron po kami nababasa sa mga na-research namin. Pinapadala rin ng ibang pang mga kasamahan ninyo sa ating online. Ano po yung kinatwiran ng SEC? Batay po sa sulat sa inyo. Bakit nila iniresa na lisensya itong kumpanyang ito, itong dropshipping company na ito? Ayaw po nilang magsabi, pero kung pagbabasehan po yung revocation order na inilagay po nila doon, ang isa sa mga basihan po nila ay nakatanggap sila ng report from anti-scam advocate na pinamumunuan po ni Shemni Anyol. Nakatanggap po siya ng report. Meron pong report na sinabi doon na ang sitaw daw ay humihingi ng pera in the form of investment. And then kami pong mga sellers daw ay kumikita ng 3% from our recruit, which is pinasinungalingan ko po yun kasi hindi naman po ako kumikita dahil doon sa mga recruits ko. Kumikita po ako dahil yung mga na-recruit ko po ay nagbebenta rin po ng product sa sitaw. And sa form of reward ng sitaw ay binibigyan po kami ng 3% doon sa pag-introduce namin o pag-endorse namin doon sa negosyo po ng sitaw. Pero yung 3% po na yun ay hindi po iyon kinukuha from our affiliate. Contrary po doon sa inilabas na revocation order ng sitaw, ay ng SEC rather, nakalagay po doon, we are earning from the effort of the other, which is confusing po yung word na yun. We are earning from the effort of the other, which is hindi naman po. Kasi pag sinabi mo pong effort of the other, pag may nag-join, babawasan yung pera niya, ipapasok sa akin. Ganun po yung nakita ko po doon sa revocation order. And then nakalagay din po doon, gumagawa daw ng Ponzi-like scheme ang sitaw, which is ang binanggit po ng SEC is Ponzi-like. Hindi po niya direktang sinabi na Ponzi. Ibig sabihin po, hindi po siya sure doon sa nakalagay sa revocation order. Oo, kasi questionable nga dyan, Sir Vincent. Bakit inaprubahan ng SEC nung una, tapos biglang, di ba? Biglang inalis, nirevoke. Kaya talagang nakakagulat, di ba?
Oo. Professor Vincent, sa ngayon po, nagkakaroon pa ba kayo ng line of communication sa nabanggit nyo na, tama ba, na si Sir Joseph T, yung mga, ano ba to management, ano sila ng nasabing kumpanya or top leaders? Si Miss Noemeline Crisol po, nakausap ko siya June 24 ng gabi kasi sabi ko nagkakagulo na yung mga sellers. So tinawagan ko siya ng June 24 ng gabi and then sabi niya sa akin, sa totoo lang sir, gustong-gusto na po ng Sitaw na ibigay yung pera po ng mga sellers. Ibalik na po yung mga sellers, yung pera po ng sellers. And ang maganda po nito sir ay ilalabas na ng SEC yung kanilang sagot doon sa apila po natin. And then maghintay na lang po tayo kinabukasan kasi i-release na po. Kapag na-release na po yun, yung decision po ng SEC, malaki po yung posibilidad na makuha na po yung pera ng mga seller. Sa ngayon po, yun po yung huling time na nakausap ko. Professor, so that was June, ngayon na August na po. Ano po yung pinakahuling update ngayong August sa inyo, sa mga kasamahan nyo ng miyembro, hinggil dito sa pagbalik po ng inyong mga pinasok na pera po? Kahapon po nagpalabas po ng message si Dylan Lim at sabi po niya ay kakausapin daw niya ang management po ng Sitaw which is kahapon. Kahapon po yun. Ngayon po ay maghihintay po kami kung ano yung napag-usapan niya na kailangang i-relay. And ang hinihintay po kasi namin is yung direct message or email coming from him. However, all messages, memorandums, and all announcements coming from Mr. Dylan Lim ay ibinabato po mula sa head of operation papunta po sa pinakang account, especially sa AS na po namin nalalaman. So, inaasahan nyo po na malapit na po na nabanggit na maibabalik po ang pera sa inyo? Tama po ba yun? Yun po yung gusto naming malaman kung how, kung bagagano ba sila katotoo doon sa sinasabi po nila na ibabalik po yung pera namin. Kasi maraming beses na po silang nagsabi na merong meeting, kakausapin, and then sinasabi po nila na disburse na nila yung pera. However, the banks ay nire-refuse yung mga pera coming from Sitaw. Yung iba naman daw ay isinotole sa Sitaw. So we really don't know what is the truth behind the reversal ng pera namin. So since June nung June nang nakausap niyo si Miss Noemeline, from that until now, nakakausap niyo pa rin ba ho siya para kumuha ng direct update maliban po sa mga nilalabas po na mga papel na update mula sa kumpanya? Wala na po. Wala na po? Or tinatry niyo po ba makontak at hindi niyo matawagan or wala pang yung number po, cellphone number ni Sir Joseph T ay unattended na po. And then yung Facebook naman po ni Miss Noemeline Crisol, yung isa sa mga officer po ng Sitaw ay hindi na po, kumbaga naka-deactivate na po. Bakit kaya gano'n, sir? Sana meron silang line, ano pa rin, minsan, line of communication. Ba't bigyan na wala ba silang paliwanag kung bakit naputol na lang ito? Bakit hindi nyo na nga makontak? Hindi na. Yun lang ang nakakapagtaka, bakit biglang nawala sila sa ere? Bakit bigla silang hindi na makontak kaya, Prof? Ano po nakikita po ninyo dito? Ng inyong hanay? Yun po yung hindi po namin masiguro ano po ang dahilan kung bakit wala silang direct communication mula sa pinakang taas papunta po sa aming mga affected seller. Kaya nagtatanong po kami, iba-iba po yung opinion namin. Opo. Dahil wala po talaga kaming natatanggap kahit email man lang o direct email man lang coming from Dylan Lim. Sir, Professor, sa hanay po ng Securities and Exchange Commission, nagkaroon dumulog ba kayo doon para humingi ng advice kung ano yung magiging next step dahil nga itong na-revoke nga yung lisensya ng kumpanya at paano nyo pwedeng i-pursue po na maibalik ang
inyong mga pera? Marami pong instances na nakipag-communicate po ako sa SEC dahil sabi ko nga ay kumuha po kasi ako ng law and sabi ko he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. So doon po ako nagmumula. Kung hindi po ninyo binigyan ng lisensya ang New Sitaw Corporation, hindi po sila makakagawa ng ganito kung sakali man na scam nga ang Sitaw. Sir Vincent, ganito, And provided po na provided po na marami kayong tinatanggap na mga papeles, ganyan, na mga registration, siguro naman po yung 3 months sapat na po para malaman po ninyo. And dapat nag-conduct din po ba kayo ng mga probity check? For example, hiningan man lang ba ninyo ng passbook o passport o kaya birth certificate, yung mga incorporators, yung mga lumapit po sa ahensya para makilala rin po ninyo sila. Hindi lang po yung documents na tinatanggap po ninyo araw-araw. Ganun po yung tanong ko sa kanila. Sir Vincent, eto marapati mo, hingi tayo ng legal opinion din sa isang abogado para malaman natin naman yung legal point of view kung ano ba mga papapayo ng isang abogado sa inyong kaso lahat, no? Meron tayong bisitang sa kabilang linya, pakitawagan natin para marinig din ni attorney yung binabanggit ng ating mga kababayan na naipit po ang pera diyan sa kumpanya yan. Pakitawagan natin sa ating staff Pag-ready na, pakisangasan kami Okay, so Sir Professor Vincent, ngayon po ano po ang plano ninyo ng inyong hanay? Ang dami po inyo dito kasi nakikita namin 25,000 miyembro, ilan ba? 50? Gaano karami po dito Gano'ng sa karami po ang Pilipinas naipit ang pera? Ang sa pagkakaalam po ninyo, gano'ng karami po? Professor? Yung base po doon sa survey ko dito, meron na pong 3,900 plus na sumagot po doon sa survey. And currently, meron pong pera po na nasa 1.5 billion. And hindi pa po ito konkreto or fixed kasi yung iba po sumagot sa survey in words, nakalagay po yung in words, yung iba naman po is numeric. Kaya yung mga numeric lang po is nasa 1.5 billion. 1.5 billion. Nako. Sir, Professor Vincent, parang may nakita po ako sa nilabas natin sa screen. May patawag ba sa inyong SEC ngayong August 15, 2024 sa mga naibitang pera? Tama ba? Base po doon sa SEC po, may nagpunta po kasi previously sa SEC, inimbitahan po nila for a conference, face-to-face conference. 3 lamang po kami. Alam po ng SEC na 3 lang kami nag-file ng formal complaint kasi sabi po nila para mapakinggan namin, para masagot namin yung inyong mga katanungan, daanin natin sa legal. So, nag-file po ako ng formal complaint. It was attested by a lawyer. However po, yung 2 lang po yung inimbitahan nila and ako po ay nakahanging and naghihintay po doon sa face-to-face conference na sinasabi. So wala pang face-to-face conference. Yung 2 lang ang naimbitahan. Dalawa lang. Ano po ang sinabi ng yung 2? Professor Vincent, sa inyong pakikipag-usap sa kanila, ano po ang pag-ayarian po ng SEC at saka ng 2 complainant pa na humarap sa kanila? Ang sabi po ng mga nagpunta po doon ay binigyan daw po sila ng SEC ng template po ng complaint affidavit. Kaya lang po yung complaint affidavit, kung babasahin po doon is 100% po nais po ng Securities and Exchange Commission na ibagsak patunayan na investment po ang Sitaw. So ang tanong ko po kasi doon, nung tumawag din po ako sa SEC, how can I prove that Sitaw is an investment company where in fact never in my experience na humingi po ng pera sa akin ang Sitaw in the form of an investment. So ang gusto pong sabihin ng complaint affidavit ay diretso pong sabihin ng mga nagko-complaint na investment po ang Sitaw na hindi ko po kayang sagutin. And yun po yung form po na ibinigay po ng SEC. Alright, Professor Vincent, makinig na po sa kabilang linya. Meron po tayong bisitang abogado na ating po kinontak dito sa Action Abante para po mas mabigyan po tayo ng direksyon kung ano ba yung magandang may papayo ng isang legal point of view, no? Para lang magkaroon ng linaw kung meron bang
Mahahabol pa ba natin itong inyong mga pera? So, sa pagkakataon pong ito, meron po tayong bisitang abogado, ang ating pong kaibigan, si Attorney Maynard Panela. Attorney Maynard, magandang umaga sa iyo. Live ka sa Aksyon Abante. Dolan Castro at si Robert Tan, at kasama natin si Professor Vincent Bongolan. Siya isa sa mga complainant dito sa ingay pagbawi nga sa pera na naipit dyan sa kumpanya na isinara ng SEC. Good morning, Attorney Maynard. Magandang umaga, kaibigan Dolan, Sir Robert, at sa inyong tagapakinig. Magandang umaga po. Ang unang katanungan natin, Attorney Maynard, hindi na issue kung sino may kasalanan kung SEC ba o yung kumpanya, pero ano magandang gawin, Attorney Maynard, ng ating mga napakarami nating kababayan na ika nga ay kawawa naman, yung pera ay naipit dito sa kumpanya, hindi na mabawi. Ano ang dapat nilang gawin considering na nirevoke ng SEC itong apparently itong lisensya o itong ng kumpanya na kanilang napaglagakan ng pera? Anong magandang gawin nila na bagay sa hakbang na legal na yung nakikita, Attorney Maynard? Oo, kasi unang-una sana dahil nga na-revoke na yan, no? Kumbaga tapos na yung administrative matter niyan, wala nang lisensya yung kumpanya. So ang gagawin lang nila yan is hahabulin na lang nila itong kumpanya on the assumption na may pera pa ito, ha. Ngayon, kung wala nang pera itong kumpanya mismo, hahabulin nila yung kanilang mga stockholders o kaya yung mga namamahala ng nasabing kumpanya. Pwede silang mag-file ng criminal o civil case. Criminal or civil case on the premise na nagkaroon ng halimbawa ng paglilinlang o nagkaroon ng estafa, pwede silang mag-file ng estafa. Kung halimbawa nilinlang sila na mag-invest sa ganito when in fact pala wala palang kapangyarihan na mag-invest itong nasabing kumpanya, pwede silang mag-file ng estafa against dun sa mga stockholders o kung sino man yung naghikayat sa kanila na mag-invest. Ngayon, kung ayaw nilang mag-file ng estafa, pwede rin naman silang mag-file ng kasong sibil, singilin lang nila kung ano man yung kanilang na-invest na sabing kumpanya. Attorney, paano ka, since na-revoke na kasi yung lisensya po ng kumpanya, parang wala na silang parang presensya, parang yung sa office ata na parang wala na. Paano po may mahahabol pa ba kung merong mother company ang kumpanyang ito na nagbukas po dito sa Pilipinas? Pwede pa ba kahit nasa ibang bansa na? Yan ang mahirap kung nasa ibang bansa na ito. May mother company ito, ang ibig mong sabihin. Hindi ko po sinasabi kung meron, no. Kung sakali lang dahil since nasara na po tong ang kumpanya, parang nababanggit kasi na parang worldwide kasi ata yung ang presensya ata nitong kumpanyang ito, kung hindi po ako nagkakamali. Pero kung wala na po silang parang personality as a company dito, ano pwedeng mas magandang hakbang na gawin ng ating mga nagrereklamo po? Yes, kung nagsara na nga yung kumpanya at walang it follows na wala ka na rin mahahabol rito sa kumpanya na ito, ang talagang hahabulin mo dyan ay yung mga stockholders o kaya yung namamahala ng nasabing kumpanya. Kung halimbawa andito pa sila, mag-file na sila ng kaukulang kaso para mahabol nila itong mga tao na to. At kung hindi man, sabihin natin, kung hindi man nila maibalik yung kanilang naging mga investment, at least man lang mabigyan sila ng kaukulang parusa. Sa mga nasabing tao na ito. Attorney Maynard, ang karamihan sa sentimiento, hindi naman karamihan, no? Kalahati siguro sa mga nakikita kong comment dito sa ating mga live ngayon, ay talagang ang kanilang sinisisi nila ang SEC May pag-asa ba na mabalik ng SEC yung ganitong yung lisensya ng kumpanya na ito? Sa tingin mo, meron bang ganun pang, pwede bang umapela pa sila? May ganun bang mangyayari para maibalik yung lisensya na ni-revoke na? May hakbangin naman yung kumpanya para maibalik yung kanilang registration o kaya lisensya, Pwede silang mag-file ng kaso sa Court of Appeals para ma-reverse yung naging desisyon ng SEC na i-revoke yung kanilang registration. Ngayon, halimbawa, masabi ng CA na nagkamali ngayong SEC at ibalik yung kanilang registration,
yun, mabubuhay at mabubuhay yung kumpanya. Ayun. Pero yun, dapat ang gagawa nun, Yung kumpanya. yung kumpanya Yung mismo. kumpanya Oo. mismo. Kaya, sige, Yung pakinggan, kumpanya mismo. yun, Professor Vincent, narinig mo yung sinabi ni Attorney Panela? Meron, Yes po. meron bang hakbang ang sa iyong pakikipag-usap diyan sa kumpanya na yan, sa dropshipping company na yan, meron ba silang nangihakbang sa Court of Appeals na umapila para sumulat man lang sa korte na yung revocation ginawa sa kanila ay mababago, ma-reverse? Mhm. Meron ba silang legal na hakbang na ginawa? Actually, ganyan po yung sinasabi ko sa lahat, kahit sa mga video ko sa YouTube. Ang sinasabi ko diyan, ang kumpanya kasi ay ang sitaw. Ang Opo. mayroong ang lisensya na ni-revoke ay ang sitaw. Kaya kung meron man na dapat mag-apila, hindi po kaming mga seller, kundi ang sitaw po. Opo, tama po, tama. Pero Pero sila po dapat ang Oo nga gumawa po. ng paraan Tama para yun. ipagtanggol yung sarili nila. Tama po. Pero Ang ginawa po ng Oo. sitaw, meron po silang apila po sa SEC Mm. na hanggang ngayon po sinasabi ng SEC ay pending appeal pa lamang po. Okay. And hindi pa po pending. nagdidesisyon. So wala wala silang apila pa sa korte or Court of Appeals. Wala So may pa. pag-asa pa sa SEC Wala. po. Wala pa silang apila sa Court of Appeals. Wala pa. po akong alam, sir. Wala pa kayong alam. Ayun pala, magandang gawin. So, kung yun, nakikinig yung Oo. kumpanya to, Oo. no? So, Attorney Maynard, to top it all, no? Alam ko, busy ka rin. Ano ang mapapayo mo, pangkalahatan sa ating mga kababayan na apektado, na nawalan ng pera, naipit ang pera? Anong alas word mo sa kanila? Before Sir, that, Jonathan, parang baka narinig matanong ko kay kay attorney. Sir Sige po. na parang Sige po. nasa Attorney nasa Maynard. SEC. Attorney, may tanong daw si Professor Vincent sa'yo. Yes, oo. Apo. Attorney, may tanong lamang po ako kasi hindi ko po alam kung nakasama po sa mandato po ng SEC, no? Kung pwede ba silang maglagay na lamang po doon sa revocation order nila na dapat habang ang issue na ito between CITAW and the SEC ay inaayos o nire-resolve, hindi ba nila pwedeng utusan muna ang CITAW na ibigay po yung pera po naming mga seller? Kasi labas po kami sa usaping legal. Kasi wala po kaming kaalaman masyado pagdating sa legality ng negosyo. So ilabas po nila kami doon sa part na yun. Yung Pwede po mandato, kaya yun? yes, sir. Ang mandato po kasi ng SEC i-regulate lang lang po yung existence ng korporasyon. Ngayon, yung pag-uutos po sa kanila na magbigay man ng ibigay yung mga investments sa mga nag-invest po sa nasabing kumpanya, ang mandato po nun is alam ko nasa mandato po yan ng husgado. Mhm. Ang pag-regulate lang po, yun lang po yung kakayahan ng SEC. Ngayon po narinig ko po kanina yung sinabi nyo, parang sinasabi nyo nasa SEC pa yung kaso. Parang ang pagkakaintindi ko po dyan is parang nag-file po siguro ng motion for reconsideration yung kumpanya. Ano po? Kaya nasa SEC pa lang yun at yun hindi pa nare-resolve yun. Ngayon po, pag nagkaroon po ng desisyon na dun sa motion for reconsideration, that's the time po siguro naakyat sila sa Court of Appeals. Yes po. Opo. Doon Kasi doon po sa ang napansin Yes, sir. ko lang po kasi kulang yung revocation. Hindi po doon nakalagay kung ano ba yung seguridad. Nagaya po nung sinabi nila sa akin nung August 15, 2023 na sabi nila sa amin ay meron kaming mapanghahawakang seguridad na ililiquidate po yung pera namin while merong cases na kagaya nga po nito. So, matanong ko po kayo, sir, ano po ba ang ngayon? nakalagay mismo doon sa naging desisyon ng SEC? Revocation lang po? Wala po siyang Wala. order ng liquidation? Wala po. Revocation lamang po. Kaya nagtatanong po kami, ano po ba, kulang ba yung nilagay po nila doon o ano po? Yun po yung Pinakamaganda po doon, sir. Pinakamaganda po, dumulog po kayo sa SEC, mag-inquire po kayo, bakit po naging ganoon lang yung naging desisyon ng SEC? Wala po ba siyang kaukulan na na utos para ibalik man lang yung naging investment sa inyo? Idulog niyo po sa SEC yan, sir, kung ganoon po yung kanyang Yun po yung dinulog ko, nilagay ko dun sa complaint ko sa kanila. However po ay hindi po nila ako tinatawagan for any call or conference kahit face-to-face or kahit man lang via Zoom. Wala po akong narinig from the SEC. Opo. Okay. So ano magandang payo mo, Attorney Maynard? Pakalahatan, ha? Oo.
Yes, sa pangkalahatan po kasi, ang unang-una po kasi, ang tinitingnan natin dyan, once po kasi na nag-invest tayo sa isang korporasyon, tingnan po natin kung meron siyang Check nga. kaukulang lisensya na tumanggap po ng investment. Mhm. Otherwise po, talagang pag yan nagkandaloko-loko, talagang wala na po kayong magiging tawag nito recourse. Of course. Mhm. Kasi po sasabihin nila dapat nagkakandak kayo ng due diligence, tignan niyo po sa SEC mismo na ito po ba yung gagawin namin, magbibigay kami ng pera, may kakayahan po ba itong kumpanya na ito na Mhm. tumanggap po ng investment, at pag sinabi ng SEC na wala, wag na lang po tayo mag-invest. Baka po Nagkataon tayo, lang kasi maloko noon, Atty. Maynard, para nung una ay aprobado Oo. ng Tapos, SEC, tapos bigla ni-revoke na lang bigla. Yung, Attorney, Oo. yung nabanggit ato, kung hindi ako nakakamali, nabanggit ni Professor na after ng revocation, parang may appeal, pero alamin pa rin natin yan. Kung totoong after revocation may appeal, tama mo ba, kahit ganong may appeal, cease and desist pa rin ang mangyayari na hindi na pwede mag-operate kahit may appeal? Immediately executory po yun Mm. kasi ang findings talaga ng SEC lumabag yung Mhm. lumabag po yung korporasyon, kasi po ganito po yan, kahit ang isang korporasyon po ay nakarehistro sa SEC, Mhm. meron po kasing meron po kasing purposes yan Yes. kung bakit siya narehistro sa SEC ngayon. Kung ano lang po yung binigay na mandato ng SEC dito sa korporasyon na ito na gawin, yun lang po dapat ang Mhm. gagawin nila. So hindi po automatic na halimbawa nakarehistro ka sa SEC, pwede ka nang mangolekta ng investment sa public. May Oo. kaukulang lisensya po Yes, yun. tama. Kagaya po siguro na nangyari dito sa nirereklamong kumpanya. Mhm. ayan, Okay. alright. Sige, maraming salamat, Atty. Maynard Panela, sa iyong legal opinion, at sana ay ma-resolve rin natin ito, at maraming salamat sa iyong pag-aksyon na bante ngayong araw na ito, Atty. Maynard Panela. Salamat po. Okay. Ayan, so, Sa kabatiran po ninyo, Professor Vincent, tinatawagan po ng ating staff itong SEC, Office of Enforcement and Investor Protection Department, pero busy po ang kanilang linya. Pero yung ating pong reporter na ating reporter po, ang Abante reporter, ay on the way na po sa SEC din po, Oo. para po malaman din natin malaman yung side natin nila. Oo. yung panig ng SEC, at hindi naman tayo papayag na walang sagot ang SEC dito kahit anong kanilang paliwanag Mhm. at kung ano ang dapat mangyari, no? Yun naman ang kailangan nating makuha, no? So, on the way po ang ating reporter doon, medyo traffic lang, Oo. pero yung pagtatawag natin sa SEC ngayon sa kanilang opisina, particular na sa Office Enforcement and Investor Protection Department, ay busy po ang kanilang linya. Pero patuloy pa tayong kumokontak. So, hintayin lang po natin kung may development po tayong makukuha ngayong araw na ito. Mhm. Okay, maraming salamat po, Professor. Meron pa ba kayong Professor, anong gusto mong parting idagdag? words po? Anong Idagdag- anong panawagan mo po. niyo po? Professor? Siguro po para po malinawan po ang lahat ay siguro po yung kasagutan po ng SEC. Mhm. Kasi marami po akong tinanong po kanila, sabi kong ganoon, isa sa mga tanong ko, bakit yung ang pinakinggan lamang po kasi nilang report ay yung galing sa anti-scam advocate. Mhm. Hindi po sila nagtanong sa mga sellers po talaga. Mm. Nagtanong po sila doon sa hindi naman po sellers. Mhm. At doon po sila naniwala. So Mhm. parang ang nangyayari po kasi dito, parang imbalido po ang SEC. Parang sila po yung tinuruan pa nung anti-scam advocate na gumawa o umaksyon ng dapat nilang sa kanila po dapat manggaling. Mhm. Alright. Okay. Basta ang mapapangako po namin na Professor Vincent Mhm. at sa ating mga kababayan ay ating pong Bibigyan linaw. bibigyan linaw po ito sa SEC, kung ano talaga yung kanilang ang kataon lamang na wala tayong makontak sa kanila ngayon. Oh, Busy baka kanila medyo linya. maaga lang. At Pero, yung ating reporter naman, nanoon po ngayon, kaya po magka-follow up po tayo. Patuloy pa din mabantayan at itong inyong kaso, kung ano po ang magiging kahinatnan, kung meron bang mababawi pa ba? May pag-asa pa ba? asahan niyo wala po na talagang tututukan po natin yan para mabigyan linaw on both sides at sana magkaroon din ng communication sa kumpanyang in question po dito ng SEC at yung sagot din ng SEC sa inyong mga katanungan para malaman, mabigyan Pero, linaw at sana mabalik po ang inyong, yun ang
talagang priority dapat. Pero yun na nga, Balik. maganda dyan partner, mahimok din itong kumpanyang ito, sabi nga ni Atty. Panela, ng ating kinonsultang abogado, no, na makaapela sa Court of Appeals. Yes. Kung sakasakali man na, kasi yun talagang kaya nga Court of Appeals yan lahat ng mga regulasyon na pwedeng Oo, maapila pa. kung merong grounds para i-apela, o pwede. So yun po yung maganda na legal opinion na ating Yes. narinig ngayon. Oo. Ating narinig. So may pag-asa pa. Kung Okay. sakasakali, basta legal. Alright? Patuloy po kami mag-aantabay ito, Professor Vincent, kung sakali po ang aming may makontak kami, ay online po namin agad ito, tatawagan namin agad, at kung yung aming reporter po ay nandyan na sa SEC, malalaman po ninyo yan. Yan. Okay, maraming salamat po, Professor. Professor Vincent Bongolan, isa po sa mga complainant, sa mga naipit pong pera, sa pagkaka-revoke po ng SEC sa online dropshipping company na yan. Good morning po, sir! Thank you. Salamat po and good morning everyone. Thank you, Professor. Tambalang walang inaatrasan. Itong kaso o itong tumutulong na, pati ang ating boss si Ma'am Jean tumutulong na rin. Ipa-check sa SEC itong nangyayari at hopefully magkaroon tayo ng mga development. Samantala, makakasama na sa ating linya ng komunikasyon via messenger ang ating nakausap kahapon, si si Ma'am Ma'am Ana Ana Nuzzi, na isa rin sa mga naghahabol din na naipit niyang pera yan sa kumpanya na yan, dropshipping company. Good morning! Magandang umaga po! Ma'am Ana Nuzzi, live po kayo sa Action Abante sa DWAR, Abante Radio. Dolan Castro po at Robert Tan. Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am Ana, kanina po ay nakapanayam namin si Professor Vincent, isa rin sa mga nagreklamo, no? At naipit din yung pera niya. At Samahan si ninyo, Attorney. no? At si Attorney Maynard Panela. At ang magandang sinasabi nito ng Attorney Maynard Panela, humingi tayo ng legal opinion Ang sinasabi niya maganda rin na kahit yan ay na-revoke na ng SEC, pero may pag-asa naman sa Court of Appeals. So meron po bang ginagawa na? Nabalitaan po ba ninyo na kung may ginawa na itong ating online dropshipping company na pag-apela sa Court of Appeals? Meron na ba kayong nabalitaan na ganung hakbangin nilang legal? So far po, wala pong gano'n. Naka-focus po talaga sa SEC. Dun sa revocation, dun po sila nag-appeal. Wala po kasi kaming concrete na information kung ano po yung nakalagay sa appeal nila. Pero ang alam po kasi namin, ang hinihingi is secondary license. Dahil nga po, sabi nila ay isa itong investment. So kung titingnan po natin, wala naman po tayong maibibigay na dokumento na nagpapatunay na investment company dahil hindi naman po siya investment. So parang ano po ito parang pinapaamin ka po sa kasalanang di mo ginawa, kaya paano po gagawin natin? Kami din po sa mga seller, yung gusto po ng SEC na mangyari is idiin po ang sitaw na scam po siya para gumulong po yung kanilang inilabas na revocation. So parang pabor po kasi ang nangyayari sa kanila na tama po yung desisyon nila. Sa amin pong mga seller, hindi naman po kami pwedeng magsabi na at fill up ng affidavit na na-scam po kami. Dahil hindi po kami na-scam. Ngayon po, na hindi namin makuha ang pera namin, doon po nagkakaroon ng palaisipan na eto po ang sasabihin namin na baka po na-scam kami. Nino po, na SEC po ba o ni Sitaw? Kasi kami po yung naiipit sa gitna. Yes, tama naman. Oo. So, ito nababasa ko dito yung iba. Ang gusto ay paabutin na sa Senado. Senate investigation. Pwede naman, no? Pwede naman kasi napakalaking aberya na sa ating mga kaabante. Tulad nyo, hindi nyo rin malaman ano ba talagang saan kayo lulugar. Yung hindi pa malinaw kung ano talaga yung nangyayari sa apela sa SEC. At yung nababanggit kasi kanina rin ni Professor Vincent, yung communication lines ay parang medyo nagiging matumal sa kumpanya. So sana magkaroon ng linaw yan na sinusubukan din natin na makuha yung side ng SEC para bigyan linaw para sa inyo kung ano yung mga pwedeng hakbang na gawin ng mga miyembro tulad nyo na naiipit po sa gitna ng pangyayari.
Oo. Yes po, tsaka marami po kasi kaming mga tanong na mga seller na doon po sa nag-report sa SEC na investment scam po. Ano po ba sila? Nag-imbestiga po ba sila? Nanghingi po ba sila ng dokumento na i-prove na tama po ang kanilang akusasyon bago po nila ni-revoke? Kasi po yung nag-report po, kagaya po ng sabi ni Professor, hindi naman po seller. So sa dami po ng tauhan ng SEC, kung may ganun po sanang report, meron silang isang mapagkakatiwalaan na nag-undercover po. Kasi madali lang naman pong maging seller Para sila po mismo ang makaalam kung ano po ba talaga ang nangyayari sa Sitaw platform. Investment po ba talaga siya? Kasi siya po mismo, kung yung undercover nila, ang makaka-experience nung nai-experience po namin. So parang nangyari po kasi is one-sided po ang nangyari sa revocation order na naniwala po agad sa reklamo. Wala naman pong ibang nagreklamo. Hindi, ang tanong nga po kanina ni attorney, revocation order ba at walang kasamang liquidation? So dapat may ganun So, dapat may liquidation. Dapat may liquidation din para nabawi ninyo yung inyong pera, di ba? Kaya nga po, yun nga yung sa legal na hakbang, yun po yung napayo ng ating abogado na konsulta, no? Pwede yun sa Court of Appeal, sa legal. Pero hindi kayo gagawa. Ang gagawa nun, syempre, yung kumpanya mismo. Yung kumpanya. Pero ang tanong ko, ma'am, yung kumpanya po ba ay nakokontak pa ng iba sa inyo? Kasi kay Professor Vincent, kailan niya huli na Nung contact? June pa. Nung June doon niya huli na contact. Sa inyo po bang end? May nabalitaan po ba kayo na na-contact ninyo yung mga taga dropshipping company na yan na pinaka-latest ngayon? Ngayong Agosto ba? Meron bang na-contact sila? Ngayong August po? Yes po, kahapon po, may kausap po yung isang seller na si Ivan Flores po ang head of operations. Sabi ko po, baka po pwede po silang magbigay ng statement sa Abante para po Sige meron po kami welcome po yan. tungkol po sa kung ano po yung totoong nangyayari. At kukunin po sa namin, Ma'am Ana, yung kumpanya. number niya, ha? Kung magbigay niyo po sa aming makuha niyo po. EP, ha? Yung number po ng Yes po. kung sino po yung na-contact ninyo kahapon. Para kasi po, ang pagkakaintindi, ang narinig natin, puro wala na makontak, di ba? Kaya maganda po yan. Ipasa nyo po sa amin para makontak po natin sila at ating pong bibigyan sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag din bukas sa ating pong programa. Yes po, ang ano po niya ay meron lang po siyang Facebook, Messenger, Messenger. pwede po siyang isend sige kung, po. hindi Kung po, pwede po. kung hindi po siya magde-deactivate. Okay. Yan. Sige Okay po. sana. Wag Kasi kung mag-deactivate siya, ibig sabihin nun, kailangan may sincerity. Kailangan, Diba? kailangan naman. Wala naman tayong, kung kumbaga ano lang harapin lang yung mga tanong, dahil syempre, involved sila dyan, di ba? At Sila naman, marami kasi kayo ang kasagutan din, Oo. di ba? Kung may anong kanilang planong hakbang, legal na hakbang, meron pa silang plano sa Court of Appeals, malaman natin para meron silang, kung meron silang legal na hakbang din. Ma'am Ana, ito bang nabanggit yung pangalan na si Ivan Flores? Dito ba siya sa Pilipinas, sa office dito o sa ibang bansa? Ang alam ko po, nandito po siya sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Okay. So kung Pilipino po siya na nandito. kung mabigyan niyo po kami ng way of contact para mabigyan ng Hindi, mukhang side nila. kinokontak na ata ng ating EP, pero hindi raw sumasagot. Oo, nag-message Kausap na. din po siya directly ni Professor po. Ni Professor. Na sige. Professor, opo. Dapat nga po meron silang Zoom mamaya. Okay. Ano po nangyari? So, Tuloy po ba? hindi pa po ata siya na-contact. Sabi Sige. ko, baka po drawing. Wag Sige, po at least sige. Basta po sa atin po bukas po ang ating himpilan, ang ating pong action abante. sa lahat, sa lahat, SEC, sa SEC po, sa dropshipping company. Matawag po kami sa SEC, pero busy po ang kanilang linya ayon sa ating EP, no? Sa ating producer. Sir, isa pa pong question. Yes. Sige Yung po. sa ano po, sa sinasab, nare-reason po ng sitaw na hindi daw po tinatanggap yung pera nila sa bangko. Meron po kaya tayong way para matanong po ang BSP na kung may ganun po silang order sa mga bangko? Kasi hindi po namin yan mapuproof na baka po wala naman or baka meron. Kasi nanggaling daw po yun sa sa pinaka-main na meron po silang parang notice na pag ang sitaw po ang maglalagay ng pera is i-reject daw po. Okay, sige, alamin po natin yan na kausapin na SEC at kung sino man yung mga ahensyang involved na pwedeng nababalita kasi natin yan na sa inyo, sa mga miyembro nyo na parang mga lumalabas na
hindi na tinatanggap yung pag-withdraw mula sa parang dashboard nyo ata yun para i-withdraw papunta sa inyong bangko. Alright. Pero alamin Yes, natin po. yan. Basta Bibigyan nila mamaana Oo. ngayon pong araw na to ay meron po tayong reporter na tututok dyan at hopefully makausap po niya yung mga taga-SEC. Mhm. At tuloy-tuloy pa rin natin pagtawag din naman sa ating SEC sakali sumagot sila. At bukas po ay try natin ulit kung anong magiging development Yes. ito po sa kasong ito. Para mabigyan linaw po ang lahat. Oho. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana Nuzi! Thank you po. Tambalang walang inatrasan. Una sa balitaan. So ayun guys, kung napanood ninyo ng buong live na yon or yung buong video na yon, so congratulations and talagang desidido ka malaman ang totoo. And of course, ang kagandahan sa mga complainant natin ngayon or yung mga sellers natin ngayon is hindi sila naging bias. So ibig sabihin wala silang pinapanigan between sitaw and SEC. Kumbaga naging totoo sila ganon. Naging transparent sila sa mga nangyari. So base sa interview ni Prof. Vincent guys, so sabi niya doon, yung tatlong sellers na yun is nag-file ng formal complaint sa SEC. And yung dalawang sellers na yun is binigyan sila ng parang affidavit, parang something na anong tawag doon, yung parang letter na affidavit. Ang mga nakasaad doon guys is all about 100% na investment sa sitaw. So ngayon, sabihin natin, let's say ikaw, pumirma ka doon, sabihin natin bumaliktad ka, sabihin natin nagperma ka doon, ganito na investment sa sitaw, lahat ng information na kailangan nila doon is pinilafan mo. And ngayon, sabihin natin, after mo mapilapan yon, ngayon, ibabalik ba ng SEC ang pera mo at ng mga sellers? Di ba? Hindi din. Alam kong magulo yung utak natin lahat guys. Kasi sa daming problema natin, sa mahal ng bilihin natin. So kailangan natin ng pera. Isipin natin ng mabuti guys. So hindi tayo makapag-isip ng maayos kung papairali natin yung galit natin, yung inis natin. Di ba? Sige guys, sabihin natin. So sabihin natin na magkakaiba tayo ng sinasabi. Pagdating sa korte, sino ang papanigan ng judge or ng korte? Kung tayo mga sellers is magkakaiba tayo ng statement, kung tayo mga sellers is magkakaiba ng opinion, di ba? Sino ang paniniwalaan nila? Ang sellers, ang sitaw, or ang SEC? Di ba? Kung same tayo ng goals, same tayo ng opinion, same tayo ng statement, maaring mas mapapadali ang proseso kung mangyari man. Di ba? So ayun lang. And kung ano yung mga possible na mangyari kung gagawin natin yung hakbang na yon. And sana yung magiging decision natin is magdudulot sa ating maganda sa ating lahat. So hindi lang ikaw, so hindi lang yung mga grupo mo, sana lahat ng sellers. Kasi imagine sa sinabi doon ni Prof, based sa survey niya, so ang na-fill up doon is nasa 3,900 something na sellers. So based sa sinabi niya doon, so nagkakahalaga ng 1.5 billion. Imagine 3,000 something pa lang yon. So ilan tayong sellers dito sa Pilipinas? About 25,000 and mahigit, something ganon. So di ba? So isipin nyo guys kung gaano kadami yung pera na mawawala sa mga sellers, di ba? Especially sa mga sellers na alam mo yon, yung talagang walang-wala talaga sa buhay and hindi pa nila nakuha yung pera na yon, di ba? Sana once na we make decisions sana para ikakabuti sa lahat. Guys, magtulungan tayo. Mag-focus tayo kung ano yung totoo. Hindi alam kong hindi ko ma-please lahat ng sellers sa sitaw kasi sa sobrang galit. Pero sana suportahan tayo guys. Suportahan tayo. Kasi walang makakatulong sa atin guys. Kundi tayo-tayo lang. Sana iisa lang yung goal natin. So, yun lang. And for the next video, siguro, pag-uusapan natin yung sinabi doon sa kay attorney. Yung attorney nang nakausap sa live sa Action Abante Radio. And maglalabas tayo ng ng reaction and kung ano yung mga dapat gawin.
ni Sitaw at ng mga sealers. So ayun guys, I think hanggang dito lang muna kasi masyado nang mahaba tong video natin. And I think it's umaabot na siguro to ng 1 hour. So sana, ayun lang, sana magkaisa ang lahat. So isa lang yung goal natin dito, which is ang pinaka-common na goal natin dito is makuha natin yung mga pera natin. So siguro bonus na lang yun once na maibalik yung operation ni Sitaw, which is napakagandang goal sana kung mangyari man. Pero ang goal natin lahat dito, yung pinaka-common na goal natin is makuha natin yung pera natin sa kay Sitaw. And of course, before magtapos yung video natin ngayon, so kapag bago ka lang sa channel natin, please don't forget to subscribe our YouTube channel, click the notification bell, and i-share natin to sa mga kapwa natin sealers or sa mga kapwa nating affected sa pagiging sealer na Sitaw na walang account specialist. And sana para ma-inform din sila. So that's all guys. Thank you for watching. God bless as always, and sana mag-isip tayo ng maayos guys, huwag natin pairalin yung galit. So gamitin natin yung yung alam mo, yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. That's all. Thank you for watching. God bless as always. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.